Boring ka ba? At wala kang naisip mapanood sa Netflix? Tara, isa tayo. So ito, hindi to siya series, hindi to siya Korean drama. Short movie lang siya. At maganda to, kung pamilyado ka. At maganda to panoorin na dalawa kayo mismo mag-asawa. Tapos lalo na kasal kayo, di ba? Sobra. As in, mapapaisip siguro yung partner mo. Loving Adult. Try nyo i-search sa Netflix ang Loving Adult. Hindi ko lang alam kung nasa Netflix pa siya kasi matagal ko na siya napanood. Pero try nyo panoorin. Napakaganda ng message. Di ba? Hindi kung sayang yung pinag-aralan mo kung kabit lang din naman ang pagbabagsakan mo. Wala sa degree yung pagkatao. Di ba? Kahit sabihin natin na mas better ako doon kasi nakapagtapos ko. Kasi engineer ako. Ano ba? Diba? Pero sa movie na to, college graduate din yung girl. Professional din siya. Pero hindi siya makapag-work kasi nga nagkasakit yung anak nila, yung binata na to doon eh. Tapos, siya yung nag-alaga sa anak niya. She supported her spouse. Tapos, biglang nagka-doubt yung girl. I forgot how. Pero, ayun nga, one time sa event, niyaya niya kasi si misis niya. Pero nagulat na kasi siya kasi may nakita siya sa online, may picture si boy at girl magkasama and then makikita talaga sa picture nila yung love, yung affair. Okay? Tapos, ayun, dumating sa time na nagkaroon ng event si boy. Tapos, sumama si girl. And then, biglang nawala yung dalawa. Kasi ito si girl, gusto niya talaga na sabihin ni boy na may affair sila. Kasi ang gusto niya mangyari, maghiwalay yung mag-asawa para sila magkatuluyan. Pero not all ha. In real life, not all. Hindi ganun yung nangyayari. Pero, meron talaga nakabit na gusto sila ang manalo. Pero, imagine mo, ito kasi, itong movie na to, parang sinasabi niya, or it symbolizes what will happen kapag palaban yung asawa. Diba? Mas maganda kasi kapag panoorin niyo parang feeling na feeling mo talaga yung gigil and yung tense. Kasi ako dito hindi ko masisisi yung asawa kung ganun na ginawa niya sa kabit. Okay, kasi lalong-lalo na yung lalaki dito, parang, ano, gusto niyang patayin yung asawa niya, hindi niya alam. Kasi itong babae kasi nag-jogging to kada madaling araw. Tapos nagulat siya. Nagulat siya. Kasi may pinatay na siya, may sinagasaan siya na babae. Tapos nagulat siya kung niya. Yung misis niya, nakauwi ng buhay. Tapos sabi, kasi nagpalit daw pala siya ng roof. Tapos, bigla-bigla nalaman ng girl, ni wife, na yung asawa niya, tinatry na patayin siya, nag-a-attempt na patayin siya. Pero ang hindi niya alam, ibang tao pa lang napatay. So, nagkaroon ng takot si girl. Ito si girl, naiintindihan ko, may konting awa din naman ako kasi lagi na lang siyang pinagpapalit. Yung like, sa relationship niya, laging may affair. Alam mo yun. Pero lumabas kasi dito sa video na to, o sa movie na to na, si girl is pinatay niya ulo ng boyfriend kasi nga, ayun, may affair nga siya sa friend niya. Yun, parang nasa camp sila na din. And then, ito naman, buti nga, swerte ni boy na hindi siya yung pinatay. Kasi mamamatay dito yung kabit. How? Si girl na to, parang inutusan niya kasi si boy, pero kahit pa paano, pinagtakpan niya. Parang nagkaroon sila ng team up na, ayun nga, inutusan niya si boy na magiging payapa lang sila kung papatayin niya yung girl, diba? Ayun, so pinunta niya si girl, nagkaroon sila ng konting away, and then, yung utos sa kanya napatay, hindi niya nagawa. Nagkaroon pa sila ng something. Iba yung pinapagawa, iba yung ginawa. Ang hindi na alam, sinundan sila ni Whitey. And then, ayun nga, nakita ni Whitey na si girl, si Kabet, ay walang damit. And then, ayun, she had a chance gawin yung dapat niyang gawin. Pero hindi ko siya masisisi, di ba? Kung ako lang ha, kung ako lang, magkakaiba tayo ng opinion, hindi ko siya masisisi. At alam din ni Boy yung nangyari. Ngayon, yung case na to, hindi to siya na-solve eh. Hindi nahuli yung ginawa nilang mag-asawa. Ngayon si Kabet, nilagay nila sa bonfire. So parang nakahoy, ganyan. Nasa loob si Kabet. At si Boy kasi mahal na mahal niya to. Yan, inutusan siya ni Mrs. na sinihan yung bonfire at alam niya na sa loob ng kabit niya. Ngayon, hinahanap ngayon si girl kasi nawala nga eh, nawala sa bahay nila. Kasi ngayon, nilagay sa bonfire. And then, sense ng dog na nasa loob siya. Pero kasi yung bonfire is nasa river siguro yun. Basta pang dagat, ganun, hindi ko mawari. Nasa gitna siya ng tubig eh. So, hindi matakbuhan ka agad ng aso para makita or ma-verify na yun talaga yung girl na hinahanap nila. Which is yung kabit. And then, hanggang nasindihan na yung bonfire, nagtigil yung aso sa kakahol. And then, baka sabi nga, sinabi na false alarm lang at hindi yung hinahanap.
So, the case closed. Hinahanap ko ulit. Pero yung pinaka-lesson dito, kung papasok ka sa isang relasyon, siguraduhin mo, walang sabit. Okay? Walang sabit yung kapartner mo. Siguraduhin mo hindi kasali. At walang pinanghahawakan. Walang anak. Okay? At siguraduhin mo walang nasasaktan. Kasi kung hindi, alam mo sa sarili mo. Kasi lalo na kapag babae ka. Okay? Yung mental health ng babae, mag-worse yun eh. Hindi mo alam, hindi mo hawak yung pakinuutak mo. Swerte ka kapag ang nakatalong mo ay yung babae na hahayaan na lang ang lahat, idadaan na lang sa post, idadaan na lang sa ganito, ganyan. Eh, paano kung pinatulan ka? Paano kapag nakapaglaban? Diba? So, baliwala lang degree mo kung hindi mo gagamitin sa tama. Pero, so, sige, sabihin mo, wala naman sa klase yung ganyan ah. Pero alam mo, sibilidad mo, anong tama at mali. Diba? So, ayun lang, try nyo panoodin yung Loving Adults para, lalay mo. Diba? Makapag-isip-isip kayo. Pero kung the wife ka, that's fine, alam mo ang gagawin mo. Pero, always think the consequences. Kasi hindi naman lahat pwede kadaan sa ganun. Pwede ka magpatawad, pero di pwede makalimot. So that's it. Bye! Kung hindi ka pa nakakapag-follow sa akin, nakakapag-subscribe sa aking YouTube, please like, follow, and subscribe. At marami pa akong spoiler kasi may Netflix ako. So yun lang. Bye!